isang kasambahay na inakusahan ng pagnanakaw, isang abogado mapangmota na gustong ipakulong siya. Pero huli, siya pala Yenji susunod hukom ng korte. Paano nangyari ito? Panoorin hanggang dulo. Kabanata 1, Yenji unang araw korte. Sa loob ng Regional Trial Court Branch 57 sa Quezon City, punong-puno ang bulwagan ng mga tao na parang sardinas sa leta. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng kahoy na lumang upuan, awis at tensyon. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Luz Viminda, Luz Cruz, isang 45 anyos na kasambahay na may suot na simpleng birding uniform na may bahid pa ng sabon at alikabok. Ang kanyang buhok ay nakabunot sa likod at ang kanyang mga kamay ay magkahawak sa harap, parang nagdarasal. Sa kanyang bulsa, may nakatiklop na pepel na parang lihim na kayamanan. Sa kabilang panig, nakatayo si Ati. Victor Salazar, 38 anyos, isang abogadong kilala sa kanyang mga kaso laban sa mga mahihirap. Suot niya ang isang mamahaling ternong ginto na may kislap sa ilalim ng ilaw ng korte, at ang kanyang relo ay parang nagmamayabang sa kanyang puso. Ang kanyang ngiti ay matalim, parang kutsilyo na handang sumaksak. Sa harap niya, nakalatag ang mga ebidensya, isang larawan ng isang nawawalang singsing na brilyante, isang piraso na tela na may mansa, at isang fingerprint card na mukhang fake kahit sa malayo. Your Honor, simula ni Ati. Victor, ang kanyang boses ay malakas at puno ng pagmamalaki. Ang akusado, si Luz Viminda Cruz, ay isang kasambahay na walang ibang alam kundi magnakaw. 10 taon siyang nagtatrabaho sa aking pamilya, at ngayon, nawawala ang singsing ng aking asawa na nakakahalaga ng 2 milyong piso. Hindi ba't malinaw na siya ang may sala? Ang hukom, isang matandang lalaki na may kulay abong buhok at mukhang pagod na sa buhay, ay tumango-tango lang. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga pepeles sa harap niya, pero halatang wala siyang ganang makinig. Sa likod ni Luz, nakaupo ang kanyang abogadong pro bono, si Ati Mendoza, isang bagitong abogado na mukhang mas kinakabahan kaysa sa kanyang kliyente. Objection, Your Honor, sigaw ni Ati Mendoza, pero ang kanyang boses ay parang bulong sa gitna ng bagyo. Walang konkretong ebidensya na nagwugnay kay GNG, Cruz sa nawawalang singsing. Overruled, sagot ng hukom nang walang ganang tingnan siya. Magpatuloy ka, Ati Salazar. At doon na nagsimula ang pag-atake ni Ati Victor. Hinawakan niya ang larawan ng singsing at ipinakita ito sa buong korte, harang trofeo. Ito, mga ginang at ginoo, ang singsing na ninakaw ni Luz. At narito ang fingerprint card na nagpapatunay na siya ang humawak nito. Hinawakan niya ang card at ipinakita ito sa harap ng mukha ni Luz, nang ngayon ay nanginginig na sa takot at galit. Tingnan ninyo siya. Patuloy ni Victor, ang kanyang daliri ay nakaturo kay Luz na parang baril. Tingnan ninyo ang kanyang mga mata. Puno ng kasinungalingan. Ang mga katulad niya, mga kasambahay, mga mahirap, walang puwang sa ating lipunan kung hindi sila matutong sumunod sa batas. Ang mga tao sa likod ay nagsimulang magbulungan. May mga nagnangalit ang ngipin, may mga umiiling. Si Luz ay nanatili lamang na tahimik, pero ang kanyang mga kamay ay mas lalong humigpit sa pepel sa kanyang bulsa. Sa kanyang isipan, bumabalik ang mga alaala ng 10 taon sa mansyon ng mga Salazar, ang mga gabing naglilinis siya hanggang madaling araw, ang mga araw na walang pahinga, ang mga ngiti na ipinapakita niya kahit nasasaktan na. Ati Salazar, biglang sabi ni Luz, ang kanyang boses ay mahina pero matatag. Hindi ko ninakaw ang singsing ninyo. Alam ko kung saan ito nawala, pero hindi ninyo ako pinakinggan. Silence! Sigaw ni Victor, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ikaw pa ang may ganang magsalita. Ikaw na walang pinag-aralan, walang kakayahan, walang karapatan sa mundong ito. Sa sandaling iyon, may isang babaeng matanda na pumasok sa bulwagan. Suot niya ang isang simpleng damit na kulay abo, pero may kakaibang autoridad sa kanyang lakad. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang sobre na may tatak ng Supremo Tribunal. Lahat ay napatingin sa kanya,
kahit si Ate Victor ay natigilan. Your Honor, sabi ng babae, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kapangyarihan. Mayroon akong mahalagang dokumento na dapat basahin sa harap ng lahat. Ang hukom ay nag-angat ng kilay. At sino ka po? Ako po si Dra. Elena Reyes, sagot niya, dating punong mahistredo ng Court of Appeals at dating guro ni Luz Viminda Cruz. Ang buong korte ay natahimik. Si Ate Victor ay napalunok. Si Luz ay ngumiti ng mahina. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa unang pagkakataon. Kabanata 2. Yenji paghihiganti ng abogado. Sa labas ng korte, ang araw ay nakapapaso sa Quezon City, pero sa loob ng mansyon ng mga Salazar sa eksklusibong subdivision ng La Vista, ang hangin ay malamig na parang yelo. 10 taon na ang nakalilipas mula ng unang hakbang ni Luz Viminda, Luz Cruz sa malaking gate na gawa sa bakal at ginto. 10 taon siyang nagtatrabaho bilang kasambahay, araw at gabi, walang pahinga, walang reklamo. Erong gayon, ang lahat ng iyon ay ginagamit laban sa kanya. Sa loob ng malaking sala na may chandelier na crystal at sahig na marmo, nakaupo si Ate Victor Salazar sa kanyang leather sofa, hawak ang isang baso ng red wine na nakakahalaga ng isang buwang sahod ni Luz. Sa harap niya, nakalatag ang mga ebidensya na kanyang inimbento. Isang piraso ng tela na may mansa ng pulang pintura na sinasabi niyang dugo, isang larawan ng singsing na brilyante na kanyang sinadyang itago sa drawer ng kanyang asawa, at isang fingerprint card na kanyang pinapalsipika sa isang kaibigan sa Yenny Crime Lab. Maria Clara. Tawag niya sa kanyang asawa, isang sosyal na babaeng 35 anyos na may suit na designer dress na nakakahalaga ng kalahating milyon. Tingnan mo ito. Ito ang patunay na ang 18 kasambahay na si Luz ang magnanakaw. Si Maria Clara ay lumapit. Ang kanyang mata ay puno ng pagkamuhi. Talaga ba, honey? Ano mo nalaman? Simple lang, sagot ni Victor habang umiinom ng wine. Isang araw, nakita ko siyang may hawak na basahan na may mansa. Tapos, noong nawala ang singsing mo, agad kong naisip, siya ang may gawa. At ngayon, may fingerprint pa. Sa kusina, nakikinig si Luz habang naghuhugas ng pleto. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, pero hindi sa takot, sa galit. 10 taon siyang nagtitiis, naglilinis ng bahay na kasing laki ng palasyo, nag-aalaga ng mga anak ng mga Salazar na mas matanda pa sa kanya, nagluluto ng mga pagkain na hindi niya man lang natikman. At ngayon, ito ang ganti. Sa gabi ng perehong araw, tinawag ni Victor si Luz sa opisina niya. Isang silid na puno ng mga libro ng batas, mga plake ng kanyang mga tagumpay, at isang malaking portrait niya na nakashoot ng tuga. Luz, simula niya. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Alam mo ba kung ano ang ginagawa ng mga magnanakaw? Nakukulong sila. At ikaw, sa tingin ko, dapat mong maramdaman iyon. Sir, sagot ni Luz, ang kanyang boses ay matatag kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod. Hindi ko ninakaw ang singsing. Alam ko kung saan ito nawala. Sa party ninyo noong isang buwan, may bisitang babae na may suot na pulang damit ang kumuha nito. Nakita ko siya sa CCTV. Tumawa si Victor ng malakas. Ikaw pa ang may ganang magsalita ng CCTV. Alam mo ba kung sino ako? Ako si Ate Victor Salazar, ang pinakamahusay na abogado sa buong Metro Manila. At ikaw, isang kasambahay na walang pinag-aralan, walang karapatan, walang halada. Sa sandaling iyon, pumasok ang 2 security guard na kanyang tinawagan. Dalhin ninyo siya sa labas, utos niya, at huwag ninyong pakawalan hanggat hindi siya umamin. Hinawakan ng mga guwardiya si Luz sa makabilang braso at kinalatkad siya palabas ng mansyon. Sa labas, sa harap ng gate, itinulak nila siya sa semento. Umalis ka na dito, sigaw ng isa, at huwag ka nang babalik. Si Luz ay nahulog sa lupa. Ang kanyang uniforme ay napunit. Ang kanyang mga tuhod ay nasugatan. Pero hindi siya umiyak. Sa halip, tumingin siya sa langit at bumulong. Panginoon, alam ninyo ang katotohanan. Hindi ko kailangang magiganti. Ikaw na ang bahala. Sa loob ng mansyon,
ipinagpatuloy ni Victor ang kanyang paghihiganti. Kinaumagahan, nag-file siya ng kaso sa korte. Ginamit niya ang lahat ng kanyang koneksyon, ang kanyang kaibigan sa Yeni, ang kanyang kakilala sa media, at maging ang kanyang dating kaklase na hukom. Sa loob ng 2 linggo, naaprubahan ang warrant of arrest laban kay Luz. Sa araw ng pag-aresto, dumating ang mga pulis sa baryo kung saan nakatira si Luz, isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at yero, kasama ang kanyang 70 anyos na ina na may sakit sa puso. Luz Viminda Cruz, ikaw ay inaaresto dahil sa pagnanakaw, sigaw ng pulis. Si Luz ay hindi lumaban. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina at bumulong. Ma, huwag kayong mag-alala. May plano ang Diyos. Habang kinakadena siya, may isang kapitbahay na nag-video gamit ang cellphone. Kawawa naman si Aling Luz. Bulong ng mga tao. Hindi siya magnanakaw. Alam natin yan. Sa kulungan, si Luz ay inilagay sa isang selda na puno ng mga babaeng may perehong kwento, mga inaapi, mga hinusgahan ng walang hustisya. Doon, sa gitna ng dilim, hinawakan niya ang papel sa kanyang bulsa, ang lihim na dokumento na nagmula pa sa Supremo Tribunal. Hindi pa tapos ang laban, bulong niya sa sarili. Sa mansyon, si Victor ay nagdiwang. Tapos na ang problema natin, sabi niya kay Maria Clara habang umiinom ng tsampag. Ang mga katulad niya, dapat matuto silang sumunod. Pero sa labas ng kanilang mundo, may mga mata na nakatingin, mga mata na alam ang katotohanan, mga mata na handang magsalita sa tamang oras. Kabanata 3, Yenji Misteryosong Saksi. Sa ikatlong araw ng paglilitis sa Regional Trial Court Branch 57, ang bulwagan ay mas lalong puno kaysa sa unang araw. Ang balita tungkol sa kaso ni Luz Viminda, Luz Cruz ay kumalat na sa buong Quezon City, mula sa mga tambay sa kanto hanggang sa mga opisina ng mga abogado. May mga reporter na nakatayo sa labas, may mga estudyante ng batas na nagtala ng bawat detalye, at maging ang mga kapitbahay ni Luz mula sa baryo ay dumating na may mga placard na Justice ARLUZ. Sa loob, si Ati Victor Salazar ay nakatayo na parang hari, ang kanyang terno ay bagong planta. Ang kanyang ngiti ay mas matamis kaysa sa tsampag na ininom niya kagabi. Sa harap niya, si Luz ay nakaupo pa rin sa defendant's booth. Pero ngayon ay may kakaibang liwanag sa kanyang mga meta. Hindi na takot, kundi pag-asa. Sa kanyang bulsa, ang papel na iyon ay naroon pa rin. Ngunit hindi pa oras para ipakita ito. Your Honor, simula ni Victor, ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Ngayon, ipapakita ko ang huling ebidensya na magpapatunay na si Luz Viminda Cruz ay hindi lang magnanakaw, kundi isang sinungaling na walang kahihiyan. Ipinakita niya ang isang bagong dokumento, isang sworn affidavit mula sa isang saksi na sinasabing nakita si Luz na naglalagay ng singsing sa kanyang bag. Ito po ang sinumpaang salaysay ni GNG, Rosario Santos, isa sa mga kasambahay din sa aming bahay. Sabi niya habang ipinapasa ang papel sa hukom. Ang hukom, na mukhang mas pagod na kaysa kailanman, ay binasa ang papel ng mabilis. Pwede bang tawagin ang saksi? Opo, Your Honor, sagot ni Victor. Pumasok sa bulwagan si GNG, Rosario Santos, isang 50 anyos na babaeng kasambahay na mukhang kinakabahan. Suot niya ang perehong uniforme na berde, pero ang kanyang mga mata ay nakaiwas kay Luz. GNG, Santos, simula ni Victor, nakita mo ba si Luz na kinuha ang singsing? Opo, sagot ni Rosario, ang kanyang boses ay nanginginig. Sa kusina po, nakita ko siyang inilagay sa bag niya. Ang buong korte ay natahimik. Si Luz ay tumingin kay Rosario na may lungkot sa mga mata. Alam niya ang totoo. Si Rosario ay pinilit ni Victor na magsinungaling, binantaan na alisin sa trabaho kung hindi susunod. Pero bago pa man makapag-react ang sinuman, biglang may tumeo mula sa likod ng bulwagan. Isang matandang babae, mga 70 anyos, na may suit na simpleng damit na kulay abo at isang shawl na may borda ng mga bulaklak. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang makapal na sobre na may tatak ng Supremo Tribunal. Ang kanyang lakad ay mabagal pero may autoridad.
At ang kanyang mga mata ay matalim na parang agila. Your Honor, sigaw niya. Ang kanyang boses ay malinaw at malakas kahit sa kanyang edad. Mayroon akong mahalagang sasabihin bago pa matapos ang paglilitis na ito. Lahat ay napatingin. Si Ati. Victor ay natigilan. Ang kanyang ngiti ay nawala. Sino ka po ba? Tanong niya. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagkairita. Ako po si Dra. Elena Reyes, sagot niya habang lumalapit sa harap. Dating punong maestrado ng Court of Appeals. At dating guro ni Luz Viminda Cruz sa University of the Philippines College of Law. Ang buong bulwagan ay nagsimulang magbulungan. Guro, abogado pala siya. Paano nangyari yun? Si Luz ay ngumiti ng mahina. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag. Sa wakas, dumating na ang kanyang saksi. Your Honor, patuloy ni Dra. Elena, hindi lang ako saksi sa kasong ito. Kilala ko si Luz mula pa noong bata siya. Siya ay isa sa mga estudyante ko na may pinakamataas na marka sa constitutional law. Pero dahil sa kahirapan, hindi niya natapos ang kurso. Sa halip, nagtatrabaho siya bilang kasambahay para buhayin ang kanyang may sakit na ina. Ipinakita niya ang isang lumang transcript of records na may pangalan ni Luz Viminda Cruz at mga marka na 1.0 at 1.25. Ito po ang patunay na si Luz ay hindi magnanakaw. Siya ay isang tao may prinsipyo, may talino, at may pusong handang magsakripisyo para sa pamilya. Si Ati. Victor ay namutla. Objection, Your Honor. Irrelevant yang mga lumang papel. Overruled. Sagot ng hukom, na ngayon ay biglang interesado. Magpatuloy ka, Dra. Reyes. Hindi lang yon, sabi ni Dra. Elena habang binubuksan ang sobre. Mayroon akong liham mula sa Office of the Court Administrator. Si Luz Viminda Cruz ay nominado na maging hukom ng Regional Trial Court at ang kanyang appointment ay nakabimbin lamang dahil sa kasong ito. Ang buong korte ay napuno ng hiyawan. Si GNG, Rosario Santos ay biglang tumakbo palabas, umiyak. Si Ati. Victor ay nanginginig na sa galit at takot. Paano mo nalaman yan? Tanong niya kay Dra. Elena. Dahil ako ang nagrekomenda sa kanya, sagot niya. At alam ko rin ang totoo tungkol sa singsing mo, Ati. Salazar. Nakita ko sa CCTV ng inyong bahay, ang asawa mo mismo ang naglagay nito sa drawer ng ibang tao para may dahilan kang paalisin si Luz. Sa sandaling iyon, si Luz ay tumayo. Your Honor, handa na akong magsalita. At doon na nagsimula ang tunay na laban. Hindi iya'y tapos Yenji kwento. Yenji katotohanan, gayon iya'y lang lalabas. Kabanata 4, Yenji liham mula S.A. Palacio. Sa ika-4 na araw ng paglilitis, ang Regional Trial Court Branch 57 ay parang nasa gitna ng bagyo. Ang balita tungkol sa misteryosong saksi na si Dra. Elena Reyes ay kumalat na sa lahat ng dako, sa radyo, sa telebisyon, at maging sa social media kung saan nag-viral ang #JusticeForLuz. Sa labas ng korte, may mga tao nang nag-rally na may mga placard na Hukom NASILUZ at Katotohanan laban sa kapangyarihan. May mga reporter na nakatayo na may mikropono at maging ang mga pulis ay nahihirapan sa pagkontrol ng dami ng tao. Sa loob, ang tensyon ay makapal na parang ulap. Si Ati. Victor Salazar ay nakaupo na ngayon sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay pawis na pawis kahit malamig ang aircon. Ang kanyang terno na dating makintab ay mukhang gusot na. At ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kanyang briefcase. Sa kabilang panig, si Luz Viminda Cruz ay nakaupo pa rin sa defendant's booth. Erong ngayon ay may kakaibang katahimikan sa kanyang mukha. Hindi na takot, hindi na lungkot, kundi isang uri ng kapayapaan na nagmumula sa paniniwala sa katotohanan. Ang hukom, na dating mukhang pagod na pagod, ay ngayon ay nakaupo ng tuwid, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa harap. Sa kanyang mesa, may isang malaking sobre na gawa sa makapal na papel na may tatak ng ginto, ang opisyal na seal ng Malacanang Palace. Sa ibabaw nito, nakasulat sa malalaking titik, Office ETE President, Confidential.
Bigla may pumasok sa bulwagan, isang lalaking nakabarong Tagalog na may insignia ng Office of the Court Administrator. Sa kanyang kamay, hawak niya ang perehong sobre na nasa mesa ng hukom. Your Honor, sabi niya ng may formal na boses, dumating po ang liham mula sa palasyo. Dapat basahin agad sa harap ng lahat. Si Ati. Victor ay tumayo ng mabilis. Ang kanyang boses ay puno ng pagkairita. Objection, Your Honor. Ano namang kinalaman ng palasyo sa kasong ito? Ito ay isang simpleng kaso ng pagnanakaw. Pero ang hukom ay hindi na nakikinig. Sa halip, binuksan niya ang sobre at hinugot ang isang opisyal na dokumento na may pirma ng Pangulo ng Pilipinas. Ang buong korte ay natahimik. Maging ang mga reporter sa labas ay tumigil sa pagsasalita. Pakinggan ninyo ito. Sabi ng hukom, ang kanyang boses ay nanginginig sa bigat ng sandali. At nagsimula siyang magbasa. BYTE President ETE Philippines. Appointment Order N. 2025 tandang bawas 117. Esay ngalan ng Republika ng Pilipinas. Esay Luz Viminda Cruz Y. Santos, nakilala sa kanyang integridad, talino, at walang hanggang dedikasyon sa hustisya, ay hinirang bilang hukom ng Regional Trial Court, Branch 57, Quezon City, na may bisa kaagad simula sa petsang ito. Ang kanyang appointment ay batay sa rekomendasyon ng Judicial and Bar Council na pinangunahan ng dating punong Magistrado Elena Reyes at sa suporta ng Office of the Court Administrator. Nilagdaan, Ferdinand R. Marcos Jr., Pangulo ng Pilipinas. Malacanang Palace, Mayo 15, 2025. Sa sandaling iyon, ang buong bulwagan ay sumabog sa hiyawan. May mga umiyak, may mga tumayo at pumalakpak, may mga nagtaas ng kamay na parang nasa simbahan. Sidra, Elena Reyes ay ngumiti ng maluwag. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kasiyahan. Pero si Ati, Victor, siya ay natigilan. Ang kanyang mukha ay namutla na parang pepel. Ay impossible to, sigaw niya, ang kanyang boses ay nasisira. Paano siya magiging hukom? Isang kasambahay lang siya. Walang pinag-aralan. Walang karapetan. Biglang tumayo si Luz. Sa unang pagkakataon, ang kanyang boses ay malakas at malinaw, puno ng autoridad na hindi kailanman narinig ng sinuman. Ati, Salazar, sabi niya, 10 taon mo akong hinusgahan. 10 taon mo akong tinawag na magnanakaw, sinungaling, walang halada. Pero ngayon, ako naman ang huhusga sa iyo. At sa harap ng lahat, hinugot niya mula sa kanyang lumang bag ang isang tuga na itim na nakatiklop ng maayos, ang tuga ng isang hukom. Dahan-dahan niyang isinuot ito, habang ang buong korte ay nanonood sa katahimikan. Your Honor, sabi niya sa dating hukom, nang ngayon ay tumayo at yumuko sa kanya bilang tanda ng paggalang, handa na po akong umupo sa inyong pwesto. Ang dating hukom ay ngumiti. Hukom Cruz, ang Branch 57 ay inyong sanggayon. Si Ati, Victor ay nahulog sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Sa kanyang isipan, bumabalik ang lahat ng masasamang ginawa niya, ang pagpapapirma kay GNG, Rosario ng PEC, ang pagbabanta sa mga pulis, ang pagtatago ng singsing. Lahat ng iyon, ngayon ay babalik sa kanya. Sa labas, ang mga tao ay nagsimulang kumanta ng Lupang Hinirang, habang si Luz, si Hukom Luz Viminda Cruz, ay umupo sa bench ng hukom sa kauna-unahang pagkakataon. Kabanata 5, ENG Unang Hatol NI Hukom LUZ. Sa sandaling umupo si Hukom Luz Viminda, Luz Cruz sa mataas na bench ng Regional Trial Court Branch 57, ang buong bulwagan ay natahimik na parang nasa simbahan. Ang kanyang itim na tuga ay bagong-bago, pero ang kanyang mga mata ay puno ng karanasan, 10 taon ng pagtitiis, pag-aaral sa gabi, at pagmamahal sa hustisya. Sa harap niya, ang dating hukom ay nakatayo na ngayon sa gilid, yumuko ng may paggalang, at inabot ang martilyo ng korte. Hukom Cruz, sabi niya, ang Branch 57 ay inyo na. Sa defendant's boats, si Ati, Victor Salazar ay nakaupo ng gayon, hindi na bilang abogado,
kundi bilang akusado. Ang kanyang terno ay gusot na, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga kamay ay nakaposas. Sa kanyang harap, nakalatag ang mga ebidensya laban sa kanya, ang fake na fingerprint card, ang sworn affidavit ni GNG. Rosario Santos ng ngayon ay umiyak sa likod, ang CCTV footage na nagpapakita kung paano niya itinago ang singsing sa drawer ng kanyang asawa, at ang mga text message niya sa isang pulis na nagsasabing, ayusin mo, to, bayaran kita. Ang unang hatol ni Hukom Luz ay hindi para sa kaso ng pagnanakaw. Iyon ay dismiss na kaagad matapos ang appointment order. Ang unang hatol ay para sa falsification of evidence, perjury, at obstruction of justice laban kay Ati Victor Salazar. Ati Salazar, simula ni Hukom Luz, ang kanyang boses ay matatag pero puno ng habag. 10 taon mo akong hinusgahan. Tinawag mo akong magnanakaw. Sinungaling, walang halada. Pero ngayon, ako naman ang huhusga sa iyo. Hindi dahil sa yaman ko, hindi dahil sa posisyon ko, kundi dahil sa batas na pareho nating pinanumpaang ipagtanggol. Ipinakita niya ang mga ebidensya isa-isa. Una, ang CCTV footage na nagpapakita kay Victor na naglalagay ng singsing sa drawer ng kanyang asawa habang si Luz ay natutulog sa kusina. Ito po ang tunay na magnanakaw, sabi niya, at ang buong korte ay natahimik. Pangalawa, ang text messages na nakuhanan mula sa cellphone ni Victor. Binasa niya ng malakas, ayusin mo yung fingerprint, bayaran kita ng 500K. Ito ba ang hustisya na ipinaglalaban mo, Ati Salazar? Pangatlo, ang testimony ni GNG, Rosario Santos, nang ngayon ay nakatayo sa witness stand, umiyak pero matapang. Hukom Cruz, sabi niya, pinilit po ako ni Ati Victor na magsinungaling. Binantaan niya akong alisin sa trabaho kung hindi ako susunod. Pesensya na po, Luz, pesensya na po sa lahat. Si Hukom Luz ay ngumiti ng mahina kay Rosario. Salamat, GNG Santos. Ang katotohanan ay laging may halada, kahit gaano katagal ito lumabas. Sa wakas, ang sentensya. Binasa niya ito ng malinaw at mabagal. Essay kasong IT, People et Philippines ES, Victor Salazar. Guilty sa lahat ng charges. Falsification of public document, 5 taon. Perjury, 3 taon. Obstruction of justice, 2 taon. Kabuwang sentensya, 1-0 taon essay kulungan. Dagdag pa, 2 milyon na Denius Morales at exemplares kay Luz Viminda Cruz at permanenteng pagka-disbar mula sa pagiging abogado. Nilagdaan, Hukom Luz Viminda C. Cruz. Regional Trial Court, Branch 57. Ang martilyo ay bumagsak. Bang, ang buong korte ay sumabog sa palakpakan. May mga umiyak, may mga yumakap, may mga nagtaas ng kamay. Sa labas, ang mga tao ay nagsimulang kumanta ng Bayan Ko. Sidra, Elena Reyes ay lumapit kay Hukom Luz at niyakap siya. Anak, bulong niya, ito ang hustisyang ipinaglaban natin. Pero bago matapos ang araw, may isang huling eksena na hindi inaasahin ng sinuman. Habang inilalabas si Victor ng mga pulis, biglang may tumakbo papasok sa bulwagan. Isang babaeng 16 na anyos na may suot na uniform ng public school, hawak ang isang lumang larawan. Hukom Luz, sigaw niya. Hindi po totoo lahat. Si Ati Victor, anak niyo po siya. Ang buong korte ay natahimik ulit. Si Hukom Luz ay natigilan. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Sa larawan, nakikita ang isang batang Victor na may hawak na laruan, kasama ang isang babaeng kamukha ni Luz, noong bata pa siya. Anak ko, bulong niya, ang kanyang boses ay nasisira. Hindi iye tapos ENG kwento. ENG lihim ng pamilya, gayon iye lang lalabas. Kabanata 6, ENG lihim ene hindi inaasahan. Sa sandaling bumagsak ang martilyo ni Hukom Luz Viminda, Luz, Cruz at naipahayag ang sentensya laban kay Ati Victor Salazar, ang Regional Trial Court Branch 57 ay napuno ng katahimikan na parang bago pa man sumabog ang isang bomba.
Ang mga tao ay nakatayo pa rin. Ang mga luha ay tumutulo sa kanilang mga pisngi, pero ang lahat ay nakatingin sa harap. Hindi na kay Victor na ngayon ay nakaposas at inilalabas ng mga pulis, kundi sa batang babae na 16 na anyos na tumakbo papasok sa bulwagan. Ang batang babae, na nagngangalang Maria Victoria Mia Salazar, ay nakatayo sa gitna ng korte. Hawak ang isang lumang larawan na may sulat sa likod. Ang kanyang uniforme ng public school ay gusot na sa pagtakbo, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay puno ng luha at takot. Sa kanyang likod, si Dra. Elena Reyes ay natigilan. Ang kanyang kamay ay nakatakip sa kanyang bibig. Hukom luz, sigaw ulit ni Mia, ang kanyang boses ay nasisira sa pag-iyak. Hindi po totoo lahat ng nangyari. Si Ati, Victor si Daddy, anak niyo po siya. Anak niyo po siya mula sa Daddy. Ang buong bulwagan ay natahimik na parang patay. Ang mga reporter ay tumigil sa pagsusulit, ang mga kamera ay tumigil sa pag-flash, at maging ang mga pulis ay natigilan sa paghawak kay Victor. Si Hukom Luz ay nakaupo pa rin sa bench, pero ang kanyang mukha ay namutla na parang pepel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa martilyo, at ang kanyang mga mata ay nakapako sa larawan na inabot ni Mia. Sa larawan, nakikita ang isang batang lalaki na mga 5 anyos na may hawak na laruan na track na nakatayo sa tabi ng isang babaeng 20 anyos na kamukha ni Luz noong bata pa siya, noong estudyante pa siya ng bata sa UP Diliman. Sa likod ng larawan, may sulat sa pula na ballpen, sa aking anak na si Victor, mula kay Mama Luz, 1,900 po. Paano mo nalaman yan? Tanong ni Hukom Luz. Ang kanyang boses ay halos bulong na lang. Si Mia ay lumapit sa bench. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Hukom, Tita Luz, noong isang araw, habang naglilinis ako sa lumang kwarto ni Daddy, nakita ko itong larawan sa isang kahon na may lock. May sulat din po doon. Isang liham mula sa inyo na sinasabi ninyo na kailangan ninyong iwan siya dahil sa kahirapan. Na kayo po ang nagtrabaho bilang kasambahay sa pamilya ng lolo niya para makapag-aral siya. Na kayo po ang nagbigay ng buhay niya, pero hindi niyo siya pwedeng alagaan dahil sa sakit ng lola ninyo. Ang liham na iyon, isang mahabang sulat na isinulat ni Luz noong 1990 nang ipanganak niya si Victor sa isang maliit na ospital sa Tondo. Sa sulat, isinulat niya ang lahat. Kung paano siya nag-aral ng batas habang nagbubuntis, kung paano siya iniwan ng kanyang nobyo na isang estudyante rin, kung paano siya napilitang ibigay si Victor sa pamilya ng kanyang tiyahin na mayaman para magkaroon ng magandang buhay ang bata. Hindi ko siya iniwan dahil ayaw ko. Sabi ni Hukom Luz, ang kanyang boses ay nasisira sa pag-iyak. Iniwan ko siya dahil mahal ko siya. Para magkaroon siya ng kinabukasan na hindi ko may bibigay noon. Para maging abogado siya, maging matagumpay, hindi katulad ko na napilitang maging kasambahay. Si Victor, na ngayon ay nakatayo sa harap ng pinto ng korte, ay natigilan. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Mama, bulong niya, ang kanyang boses ay parang bata na nawawala. Biglang lumapit si Dra. Elena Reyes kay Hukom Luz at hinawakan ang kanyang kamay. Luz, anak, sabi niya, oras na para sabihin mo sa kanya ang buo. Si Victor ay hindi lang iyong estudyante noon. Siya ang dahilan kung bakit ka nagpatuloy sa pag-aaral. Siya ang dahilan kung bakit ka naging hukom ngayon. Sa labas ng korte, ang mga tao ay nagsimulang magbulungan. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Anak pala ni Hukom Luz si Ati. Victor, ang mga reporter ay nagsimulang tumakbo. Ang mga kamera ay nag-flash ulit. Sa loob, si Hukom Luz ay tumayo mula sa bench at lumapit kay Victor. Hinawakan niya ang kanyang mukha, ang mukha na kanyang iniwan 33 taon na ang nakalilipas. Anak ko, pasensya ka na. Isensya ka na kung hindi ko sinabi noon. Pero ngayon, alam mo na ang katotohanan. At kahit ano pa ang nangyari, mahal kita. Si Victor ay yumakap sa kanya, umiyak na parang bata. Mama ko pala kayo. Pero bago matapos ang araw, may isang huling lihim na lalabas. Si Dra.
Elena ay lumapit sa kanila at binuksan ang isang ikatlong sobre, isang liham mula sa pamilya ni Victor noon. Sa loob, isang DNA test result na nagpapatunay na si Victor ay tunay na anak ni Luz at isang sulat mula sa kanyang tiyahin na nagsasabi, "Luz, oras na para kunin mo siya pabalik. Ang yaman niya ay galing sa iyo, ikaw ang nagbigay ng buhay niya, at ikaw ang magbibigay ng hustisya." Sa sandaling iyon, si Hukom Luz ay ngumiti, hindi na bilang kasambahay, hindi na bilang inaapi, kundi bilang ina, hukom at bayani. Tapos Yenji kwento. Ero Yenji pag-asa, simula lang. Teaser para essay part 2. Paano kung may isa pang anak si Hukom Luz na hindi pa niya kilala? At paano kung ang susunod na kaso niya ay laban sa kanyang sariling pamilya? Salamat essay panonood. Subscribe para essay part 2.